sa mga pagpapalang binigay mo sa bawat isang Panginoon. Narito po ang kapo at sa handog. Panginoon, amin po inalay sa iyo. Pagpalain mo po upang ito po ay magamit to expand your kingdom, Panginoon, kung saan mo gagamitin. Ay ikaw lamang po at ikaw lamang po, Panginoon, ang nakalam. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isang Panginoon sa kanilang mga trabaho, sa lupa man o sa dagat, ng mga negosyo, sa mga estudyante nag-aaral. Panginoon, patuloy ka ng pagpapala, ang iyong pagpapala sa bawat isang Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito ay aking binabalik sa iyong dakilang pangalan lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpak po sa ating mga Panginoon. God bless you, Pitseri, sa panalangin para sa mga kaloob. At tayo po ay narito na sa pinakamalagang bagay, pakikinig po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit bago yun, tayo makarinig ng makalangit na awitin. Binibigo po sa ating mga youth choir sa kanilang pang pagkataon. Iyong bang napapansin
serbisyo, mga sister. Talagang napakabuti ng Diyos. Napakaganda ng mensaheng ng nabiting makalangit ng minahal ko mga kapatid. Hallelujah. Sa ngalan po nating mahal na Panginoon, tayo pong lahat tayo tumayo bilang tanda ng paggalang sa salita ng Diyos at binibigyan ng pagkakataon sa ating preacher sa kanyang po pagkakataon. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat po, Pastor, sa opportunity na ibinigay sa akin sa umagang ito. Praise the Lord. Ako'y lubos na pasasalamat. Ako ba, at least, hindi ko tinanggihan ang mga papagamit sa ating Panginoon sa umagang ito. Tayo manalangin, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Amang Banal, salamat po sa umagang ito na kami po naririto sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Sa muli, kami po ay makikinig na iyong mga salita upang kami po ay maging matatag sa araw ng mga paghukom, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na iyong alipin o yung pagsalita, Panginoon, ay walang magagawa sa aking sarili lamang, Panginoon. Kaya muli ko hiniling sa iyo, Panginoon, gabayan mo po ako sa iyong banal na espiritu na sa bawat pigkas na aking bibig o dila na lumabas sa iyong mga salita, Panginoon, ay makikinig ang mga bawat iyong mga anak, Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, kahit na sa mga kaaway, Panginoon, aking pong sinasaway na sila po ay hindi manggugulo habang ang iyong alipin, Panginoon, ay nagsasalita. Praise the Lord, hallelujah, sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, in Jesus' name. I rebuke all the evil spirit o bad spirit to get out of this place. Wala kayong karapatan dito. Praise the Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa na bawat tinga at mga puso at isipan, Panginoon, na makikinig sa iyong mga salita sa umagang ito upang po amin pong malaman kung ano po ang iyong mga praise the Lord, ang pagkabuton, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Salamat po. Salamat at aking binibalik sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo, Jesus. Everybody say Amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Minsan nagtawag dito pa, mga kapatid, na nahirapan pa rin ako mag-Tagalog, putol-putol pa rin. So, at least, okay lang. Mag-Tagalog, minsan may kunting Cebuano, no? Praise the Lord, ang Ilonggo na lang ay. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Kung kayo po ay may mga Bible or cellphone apps na Bible, ating pubuksan sa John 14:3. John chapter 14 verse 3. At ima po natin ang ano ngayon, mga kapatid, ay waiting for His return. Tayo ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Praise the Lord, hallelujah. Kailangan natin malaman, mga kapatid, kung paano habang tayo ay naghihintay upang hindi po tayo manghina. Kaya kailangan maging matatag tayo palagi sa ating pananampalataya habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Praise the Lord, hallelujah. John chapter 14 verse 3, makibasa. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doon. Praise the Lord, hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doon. Praise the Lord, hallelujah. Isang napakagandang pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, kailangan i-expect natin, mga kapatid, na tayo ay mapasama doon sa bahay na inhanda ng ating Panginoon.
tinatawag na mansion doon sa langit, mga kapatid. Kailangan ng ating sarili, ating rin ihanda sa bawat oras, bawat araw ng ating buhay. Praise the Lord, hallelujah. Huwag tayo tawag dito, kumpiyansa na sa ating buhay, sa ating pananampalataya na masingitan tayo ng mga kasamaan sa ating buhay. Dahil ang kaaway ay, mga kapatid, ay talagang tayo ang punteriya ng kaaway. Kaya ang puso't isipan ang kanyang gagamitin palagi sa atin. Kaya nga kailangan, mga kapatid, ating paghanda ang ating sarili upang tayo ay pumaroon sa kanyang inihandang mansyon doon sa langit. Praise the Lord, hallelujah. So isa na pagagandang opportunity na ito isang pangako ng Panginoon sa ating buhay, na kung tayo man ay mawala sa sanlibutan ito, tayo ay may pag-asa na mayroong paroroonan na kasama ang ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, huwag tayong manlumo kung anumang mga pagsubok ang mangyayari sa ating buhay, dahil ang Panginoon ay nangako sa bahay na kanyang itatayo doon sa langit. Praise the Lord. Hallelujah. In Acts chapter 1, verse 11, nagsabi doon, praise the Lord. Acts chapter 1, verse 11. Nangaksabi naman kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Praise the Lord. Hallelujah. Nung time ng panahon na yung mga kapatid, nang bumalik si Jesus Christ after death, nakita nila ng mga kita nila sa Panginoong Hesus. At nung bumalik naman si Jesus Christ, ay sabi niya sa kanyang mga apostoles, sinabi dito, nangagsabi naman kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nangagkatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay parang gaya rin inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon din ang ating mga kapatid. Habang tayo ngayon naririto, ay expect natin ang pagbabalik ng Panginoon, ay atin siyang makikita doon sa alabaap. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa palagi. Ating isipin palagi na ang buhay natin ay hindi permanent, temporary lamang dito sa sanlibutan. Kaya, expect natin palagi sa atin, sarili, babalik ang Diyos. Ang tanungin natin palagi ang sarili natin, makakasama kaya ako sa kanyang pagbabalik? Praise the Lord. Kaya, yun ang isang challenge sa ating buhay. Kaya hindi tayo gagawa ng ano pa mang mga hindi gusto ng Panginoon. Praise the Lord sa ating ginagawa sa ating buhay. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo sa ganitong gawain o anumang gawain na mga fellowship. Huwag mo tayong tumigil, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Lalong-lalo na sa ating pagtitipon sa ating mga kapatiran sa linggong ito. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag po natin pagpaliban. Dahil marami po nakakalungkot ang ating mga kapatiran na minsan hindi natin alam, maraming rason, maraming dahilan. Kaya hindi sila nakakarating dito. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, ating tingnan palagi ang ating Panginoon na siya ang ating buhay sa kabilang buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayo mawala ng pag-asa kung ang mga problemang nangyayari sa atin. Patuloy lang. Praise God. Hallelujah. Ayan, Matthew chapter 24, verse 31. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Mateo 24:21. 24:31. At susunugin ang kaniyang mga anghel na may matinding pakaka. At susuguin ang kaniyang mga anghel na may matinding pakaka, at kanilang titipunin ang kaniyang mga hinirang
hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Praise the Lord. Hallelujah. Ito na po ang tinatawag na the part of rapture, mga kapatid. So, it's a part of rapture na sinasabi. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titpunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, nung may nag-comment ako doon, siguro nabasa natin doon sa page natin, no? Na tinatawag na The Great White Throne. So, mga kapatid, huwag na tayong aasa pa sa Great White Throne. Kasi ang Great White Throne, mga kapatid, is final judgment. So, hindi na tayo dapat makapunta doon, mga kapatid. Kaya hintayin natin ang rapture na tayo ay madala sa rapture, mga kapatid, bago darating ang millennial years and then the great white throne. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, kahit sikapin natin, mga kapatid, na palagi na sana the Lord, kung ano mga ating mga kasalanan, patawarin mo sa ating kasalanan. Palagi tayong magpakumbaba sa ating Panginoon. Huwag tayong magmataas kung ano may yung mga kagaya sa ating mga kapwa-tao, mga kapatiran. Kailangan magpatawaran tayo lahat, mga kapatid. Kung ano mang bawat isa na may kasalanan, huwag natin tawag natin ano sa ating sarili. Kailangan tayo magpatawad sa bawat isa sa atin. Kailangan, mga kapatid, na ang bawat isa ating isipin na sa panahong ito ngayon, kung inyong nakikita ang sanlibutan, not only in the Philippines, no? Hindi lamang sa Pilipinas ang may mga sakuna, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit sa Indonesia, noong nakaraan yata ay meron ding parte ng Europe. Grabe din baha doon sa kanila, mga kapatid. Kaya hindi sa sanlibutan, kaya ito na, mga kapatid, ang tinatawag na isang babala para sa lahat na nangyayari sa Matthew chapter 24 verse 6 ay nangyayari na. So, huwag natin hintayin, matagal pa ang Panginoon. Oo, matagal pa nga kung hindi natin Kung matagalan man ang Panginoon, mga kapatid, kung tayo po ay buhay, wala na dito sa sanlibutan, at least ang ating kaluluwa o sarili ay mayroon ng pag-asa doon sa pagbalik ng ating Panginoon. Upang tayo ay madala sa rapture, sasalubungin tayo sa alapaap. Praise the Lord. Hallelujah. At wala ng kamatayan yung mga kapatid. Kaya ang maiwan, kawawa ang maiwan, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. And the day of Christ was returned here in the earth. Praise the Lord. Hallelujah. Sa 1 Thessalonians 4:16-17, 1 Thessalonians chapter 4:16-17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong mga nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Yun ang mangyayari, mga kapatid, sa ating paghihintay sa Panginoon. Tinatawag na rapture, no? Rapture is rapturo in Latin. Ang Greek is kalimutan. Ang English is cut off, no? Kung sa Tagalog ay salubungin tayo sa alapaap. Kaya nga ganun, mga kapatid. Sabi nila walang rapture sa Bible, pero wala kasi talaga. Pero sa translation, sa ibang translation, kaya ganun na nangyari. So, kaya nga, mga kapatid, sapagkat ang Panginoon din ang bababang muli sa langit. Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos.
At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kaya nga mga kapatid, dapat natin isipin palagi. Tayong nabubuhay ngayon, kung hindi pa man babalik ang Panginoon, kung tayo may mawala dito sa sanlibutan, ito ang palagi natin isipin, na we are in the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga sa mga kita mo sa mga ibang social media, nakita mo na nasa ano na sila, yung ibang paniniwala, na pagkapatay ng kanilang mga mahal sa buhay, nandoon na sila sa Panginoon, kinuha na sila sa Panginoon. Pero sa ating mga kapatid, ay wala pa. Tayo po ay pinapatulog at tawag nito, iibahin yung lugar ng banal at saka patay. Ang patay na natili sa libingan na mga walang pananampalataya sa Panginoon. Ang sa Panginoon naman, sila ay bibihisan ng puti at doon patutulogin sa isang lugar ang mga banal. Praise the Lord, hallelujah. Kaya ganun ang mangyayari sa ating buhay mga kapatid. Kaya nga, sa pagdating ng Panginoon, na kung gayon mga buhay ng tirayan gawin kasama nila sa mga alapaap. Kaya nga pagdating ng Panginoon sa alapaap, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata lamang, tayo kukunin ng mga buhay at agawin. Praise the Lord. Praise God na sa kamatayan mga. Sa lubong Panginoon hangin sa gatoy, sa Panginoon tayo magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah. Kaya isipin natin palagi mga kapatid na ito'y isang challenge sa bawat isa sa atin. Huwag tayong manghina. So ano pa mang mga bagay na nakapagpa-discourage sa atin, palagi tayong natin isipin ang salitang ito. Dahil kung tayo ay nabubuhay, tayo sa Panginoon, kung tayo mamatay, tayo rin ay isa sa Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Praise the Lord, hallelujah. In Matthew chapter 24, verse 43, 44, 24, 43, 44. Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kaya kagayon nga mga kapatid, huwag tayo magkumpiyansa sa ating buhay na sabihin natin, marami nagsasabi, ay malayo pa yun. Matagal na yung narinig ko na babalik ang Panginoon. Pero hindi pa man bumalik. Pero ang nasiisip ng tao yun ay negative mga kapatid. Ang ating pong isipin palagi, ulitin ko ulit, kung tayo may mawawala sa sanlibutan. At least nasa ang ating panampalataya ay nakatuon doon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi kanina na unang mga buhay ay ang mga patay at kukunin at salubungin sa alapaap. Ganyan ang ating pag-asa mga kapatid. Huwag tayong huwag nating ibaling ang ating mga sarili sa mga negative na mga pag-iisip na sabihin, ay malayo pa yun. Hindi pa darating ang Panginoon. Kaya nga ganun mga kapatid, because sinasabi sa Bible, today is the day of salvation. Kaya nga sa oras na ito, hindi natin alam ang ating buhay, God forbid. No? Yung mangyayari na habang tayo bubuhay dito, huwag tayong agawin ng mga kaaway. Praise the Lord, hallelujah. Kaya manatili tayo sa presensya ng Diyos upang sa kanyang pagbalik ay tayo salubungin sa apa. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. And 1 Thessalonians 5:2. First Thessalonians chapter 5 verse 2. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam na ang pagdating na kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Praise the Lord, hallelujah. Sino ba nakakaalam na darating ang magnanakaw sa bahay natin? Wala, di ba mga kapatid? Kung alam natin ang magnanakaw darating sa ating bahay, sa oras na yon ating babantayan palagi. So, ang ibig sabihin dito mga kapatid,
huwag tayong sabihin na, ay, matagal pa yung rapture na yan. Matagal pa ang pagbalik ng Panginoon na yan. Huwag nating isipin palagi. Ang isipin natin ang ngayon. Dahil hindi natin alam ang panahon. Kagaya ngayon, marami ng mga tanda na nangyayari. Pero yun ay hindi pa ang katapusan, mga kapatid. Umpisa lamang yan ng kahirapan sa mga sakuna na nangyari sa Pilipinas o saan mang sulok ng mundo. Yun ay isang tawag nito, hindi pa katapusan yun, mga kapatid. Kaya nga, dapat palagi tayo maghanda sa oras na ito. Sa simula ng araw na ito. Dahil ang kaligtasan ng Panginoon ay ngayon, hindi bukas, hindi nakaraan. Praise the Lord. Praise God. Kahit sa bahay natin, isipin natin palagi, huwag na tayo dito na parang tawag nito, active palagi sa ating bahay. Praise God. Dito sa church, kundi kahit na sa ating bahay. Sa pagkisalamuha sa mga kapwa nating tao na hindi manampalataya, i-treat natin din siya as God treat them equal to us. No? Equal ang pag-treat nila natin sa kanila. Gaya ng Panginoon na pinatawad ang kasalanan natin at sila ay makusumpungan din nila ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. And Revelation 16, chapter 16, verse 15, pahayag. Revelation 16:15. Narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Praise the Lord. Yun nga, mga kapatid. Narito akong pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Kaya nga sa ating panampalataya, mga kapatid, minsan maraming mga Kristiyano na pag dito, makikita natin na parang napakabait dito sa loob ng church. Kaya nga, yung maraming mga awit na parang sa mga Kristiyanong minsan, doon sa napagdating sa labas, nag-iiba yung ugali. Kaya kung ano ang mga ating ugali dito sa loob ng church, mga kapatid, ganun din ang gawin natin sa labas. Huwag yung sabi kung naalala nyo yung tinatawag na awit na yung banal na aso sa kabayo ay nagdadasal, yun pala pagdating nagmumura. Kaya mga kapatid, ganun ang mangyayari. Kaya sinasabi dito, ako'y pumaritong gaya ng magnanakaw at mapalad siyang nagpupuyat. Nagpupuyat, mga kapatid, o nagdarasal, palaging nagdarasal, hindi lamang sa sarili, kundi sa mga kapatiran, sa mga ating pastor, sa pamilya niya. Ating pagdarasal kung ano man mangyari, kung saan mga ating mga kamag-anak nandoon, mga kapatid. Tayo nagpupuyat. Praise the Lord, hallelujah. At palagi nating babantayan ang mga oras na kung saan ang Panginoon, sabihin natin, baka darating ngayong gabi. Darating ngayong araw. Praise the Lord, hallelujah. Kaya huwag natin palagi ang isip natin sa labas na gaya ng mga hindi na nampalataya, nanonood sila sa mga tawag nito, sa labas na nagsasaya, kung gabi, nagiinuman, ano mga saya, mga nangyari. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, ano po nangyari? Sinasabi dito, at mag-iingat ng kanyang mga damit. Ingatan natin ang damit natin o ating espiritu. Praise the Lord, na hindi madumihan, mga kapatid. Na maging malinis ang ating espiritu. Kaya nga, huwag natin pabayaang madumihan ng anumang mga pagkakasala. Praise the Lord, hallelujah. Natural minsan sa mga tao na tayo ay magkasala pa rin. Pero nandyan ang Panginoon na nagkasanggalang sa atin, naglilinis ng ating bawat puso at isipan, mga kapatid. Praise God. At baka siya ay lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan.
Praise the Lord, hallelujah. Ganun nga mga kapatid. Kaya palagi natin isipin ang kalinisan ng ating buhay. At baka makita ng Panginoon, sayang ang ating pananampalataya na hindi tayo madala sa rapture. Praise the Lord, hallelujah. Kaya sabi sa Bible, dalawa ang natutulog, kinuha ang isa, naiwan ang isa. May naggigiik na palayan, naiwan ang isa. Nawala, kinuha ang isa. Ganon din sa 10 birhen, mga kapatid, ang mangyayari. Kailangan natin ang Holy Spirit, the oil, the lamp of our life. Yan ang Holy Spirit, mga kapatid. Sa 10 birhen, ang iba umaasa lang sa iba. Kaya yung 5 ay puno ng banal na espiritu. Kaya habang naghihintay sila, yung mga tawag nating fools o paano pa, buang-buang, no? Nag-aasa sila sa ilang magkaroon sila ng yung oil sa kanilang lampara. Darating ang panahon, hindi nila alam kung anong oras darating ang Panginoon. Kaya yung puno ang oil, puno ng yung kanilang lampara ay patuloy patuloy sila naghihintay sa Panginoon. At kayong 5 naman na iwan ay naubusan ng oil yung kanilang lampara. Kaya sinabi na naghingi sila sa 5. Sabi ng 5, bumili kayo doon sa labas. Kaya nga nung pagbalik nila, hindi nila alam na time na yon, doon bumalik ang Panginoon. Doon dumating yung Panginoon. Kaya hindi nila naabutan yung 5 buang-buang, no? Hindi nila naabutan ang Panginoon. Kaya ganoon din sa atin, mga kapatid. Huwag natin pabayaan na ang Holy Spirit natin ay mawala sa atin, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Kaya patuloy lang tayo na ang Holy Spirit ang gagabay sa ating buhay. Kaya patuloy na tayo. Praise God. And 1 Corinthians chapter 15, 51. 51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Praise the Lord, hallelujah. Praise God, hallelujah. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Praise the Lord, hallelujah. Kung doon na tayo sa mga kapatid sa piling ng Panginoon, so tayo babaguhin ang ating sabi nga nila, pagdating doon, kumplito na daw ang ating katawan. Kung sabi nila, kung walang ngipin dito, doon makangipin ka. No? So praise the Lord, hallelujah. Kung kumplito yung buhok ko, no? So ganun nga, babaguhin tayo, mga kapatid. So, tawag nito, behold, I assure you a mystery, we shall not all sleep, but she shall be changed, no? Kaya tayo babaguhin. Praise the Lord. And verse 52, sa isang sandali, sa isang mata, sa uling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang patay ay mabuhay na muli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, ito ang ating palaging isipin, na kung mawala man tayo sa mundong ito, pagbalik ng Panginoon, tayo'y babaguhin na walang kasiraan. Tayo'y mabuhay na walang kasiraan at babaguhin muli. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga ito lang paalala ng ating Panginoon sa kanyang salita sa umaga ito, na tayo ay maghintay. Dahil kung mawala tayo dito sa mundo, at least naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Isa, wala talaga tayong Panginoon. Gaya ng mga kapatiran natin, mga kaibigan natin minsan, siyempre nakikita natin na hindi nakapagsisi, namatay, nawala.
Yun nga mga kapatid, alam na natin kung saan ang patutunguhan. Praise the Lord. Kaya huwag tayo maniwala sa ibang mga sikta na mayroon pang pag-asa ang namatay ng mga masama dahil sa tulong ng isang panalangin. Praise the Lord, hallelujah. Hindi po natin makikita yan mga kapatid. Kaya nga, sa ating palaging isipin dahil nakakilabot mga kapatid ang madadatnan ng mga taong hindi napalataya kay Kristo. Praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. First John chapter 2 verse 2. Chapter 3 verse 2 rather. First John. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Praise the Lord, hallelujah. Sinasabi doon, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. Praise the Lord. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Kaya nga dito sa atin mga kapatid, sinabi ko kanina about sa rapture, may naiwan, may nakinuha. So ganun nga, dahil hindi pa tayo nahahayag. Praise the Lord. Ang kailangan lang talaga mga kapatid ay ating gagawin na magpakumbaba palagi. Praise the Lord. Tayo magiging katulad niya sapagkat siya ating nakikita gaya ng kanyang sarili. Kaya nga tinatawag tayong Christian because we are like Jesus. Kaya kailangan isipin natin kung anong ginawa ni Jesus, ganun din ang ating isa sa buhay. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, isang magandang opportunity na narinig natin ang bagay nito upang challenge sa ating buhay na becoming or waiting for His return, na tayo po ay madadala. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. In the last verse mga kapatid, Romans chapter 8 verse 23 to 26. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid bagay tayo na may nagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukutkop na dili iba't ang pagtubo sa ating katawan. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa, kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita. Datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy hinihintay natin may pagtitiis. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ang nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ang mga hibig na hindi maisa-sa-isa sa pananalita. Praise the Lord, hallelujah. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo mayroong pangunahing bunga ng Espiritu. Praise the Lord, hallelujah. Bunga ng Espiritu, mga kapatid, in Galatians chapter 5, verse 21 to 22, ganun nga, mga bunga ng ating Espiritu, mga kapatid. Sa makatuwid bagay tayo na may sihibig din sa ating sarili. Minsan may mga bagay-bagay na mga nangyari sa ating buhay, mga kapatid. Lalo na sa ating pananampalataya na tayo'y kinukutya, binubuli ng ibang tao. Ako, nakaranas ako dyan mga kapatid, nang binubuli ako yung unang ano pa. Praise the Lord, hallelujah ka na pala ngayon Praise the Lord, hallelujah. Totoo yan, sabi ko. Nagbago na ako, nag-burn ako, sabi ko. Nung binalikan ko mga kapatid, ang taong iyon ang nagsabi sa akin, kita ko, nakaupo. Brad, kumusta? Hindi nakapagsalita, tumingin lang sa akin. Yun pala mga kapatid, ganyan na pala siya, hindi siya kapagsalita. Sa atin pa na-paralyze. Noon, siniyaya ko siya, sabi ko, Brad,
sama ka sa akin sa church. Sabi niya, ayoko. Kaya nga mga kapatid, isang napakadelikadong bagay ang magkutya kung di alam ng mga di mananampalataya ang mga bagay na yan. Kita na naman natin sa social media, di ba? Yung isang event doon na they can't believe in God. Zero. O ano nangyari sa kanilang lugar. Nasunog. Meron din mga ibang sa ibang lugar na yung satanism kanilang sinelebrate, hindi bumaha. Praise the Lord, hallelujah. Kaya ganun niya ang mangyari mga kapatid. So, ang bagay na yun ay ating tiisin kung tayo po'y kinukutya, diba? Huwag tayong gumanti. Praise the Lord, hallelujah. Tayo na may nangisibig hihibig. So, hibig, napakalalim na Tagalog. Parang waiting for the adoption. Grown, no? Yung parang nasakitan ka na pero tinitiis mo lang. Alam mo, naipit yung kuko mo. Ganun nga nangyari, no? Sibig. So, ganun nga mga kapatid. Kung ano mang ibato sa atin, tiisin natin. Upang makikita naman kagaya ni Philip, binato siya dahil sa kanyang pananampalataya, pero hindi man siya nagsalita sa tao. Sa taong nagbato sa kanya. Sinabi niya, Panginoon, hayaan mo po ang kanilang mga kasalanan. Patawarin mo po sila, tanggapin mo ang aking espiritu. Ganun ang mga kapatid ang mangyayari. So sa atin mga kapatid, dahil tayo ay hindi ganun kalala yung mga pagbubuli sa atin, iisin natin mga kapatid. Huwag natin silang gantihan. Praise the Lord, hallelujah. Sa paghintay ng pagkukupkup, dahil alam natin, kukupin tayo ng Panginoon, kukunin tayo ng Panginoon. Kaya yung ating hihintayin mga kapatid, sa oras na darating ang panahon, kaya nga sinasabi ko kanina pa, kung tayo may mawala dito, at least tayo may pag-asa sa Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Nalilibat ang pagtubos sa ating katawan. Praise God. So, new body na ito mga kapatid. Bagong katawan. Sapagkat tayo niligtas sa pag-asa, natapot ang pag-asa na nakita ay hindi pag-asa. Kahit sino ang umasa sa nakikita. Napakalalim na kapatid, no? Sabihin natin, parang walang pag-asa. O hindi natin nakikita ang mga bagay na yun, pero tayo ay umaasa sa pag-asa. Pero hindi nakakita ng bagay na yun ay hindi umaasa na mayroong pag-asa. Praise the Lord, hallelujah. Kaya napapatuloy sila sa pagkakasala. Praise the Lord, hallelujah. Tayo na may nakikinig, umaasa na alam natin na tayo ay may pag-asa sa panahon pagbalik ng ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Datapot kung nagsiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay natin may pagtitiis. Praise the Lord, yun nga mga kapatid, tiisin natin ang mga bagay dito. Problema man, mga sakuna man, huwag natin questionin ang Panginoon dahil yun ang nasasaad. Lalo-lalo na sa mga sakuna. Praise the Lord, hallelujah. At nakikita ko sa Davao de Oro mga kapatid, yung sa video, ultimo bata, lumuhod, nagdadasal sa Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Yung mga estudyante, nagdarasal sa Panginoon. Doon mo makikita talaga mga kapatid, na ang mga batang iyon well-trained, at turuan sila ng tamang pagdasal sa Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya, ang 7.6, so kaya, kunti lang ng doon, na ang sakuna na nangyari doon. May mga building, pero ang namatay ay hindi masyadong marami, kagaya sa Bugo, no? Na 65 plus. Kaya doon nakikita natin sa video, mga bata, na mga estudyante, kinder, nagdarasal sa lupa, mga kapatid, lumuhod, at nakayuko. At nakikita mo rin at naririnig mo sa video na sinasambit ang pangalan ng Panginoon, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, sa ating pagtitiis,
alay o cast our burden, no? Ating ibigay sa Panginoon ang mga bagay na mabigat sa atin. Sa oras ng mga sakuna, sa oras ng mga problema o ano pa mang bagay, mga sakit, huwag natin kalimutan palagi. Praise the Lord. Meron tayong Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng narapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namagitan dahil sa ating na mga hibig na hindi may saysay sa pananalita. Praise the Lord. Hallelujah. Naalala ko ito mga kapatid, ang mga bagay na ito. At kung tayo ay hindi manalangin, hindi marunong manalangin, pero kapag lumuhod ka sa Panginoon at iiyak ka, doon mo malalaman na Panginoon ay kumikilos sa ating buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Lalong-lalo na sa mga problema na parang hindi na kaya. Kaya nga ang mga hindi Kristiyano mga kapatid ay nagpapakamatay. Dahil hindi nila alam kung ano mga bagay na kala nila, yun na ang mabigat na problema sa kanila. Kaya nga, sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all you are who weary and heavy laden." Lumapit kayong nabibigatan at nalulungkot. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya lumapit tayo sa Panginoon mga kapatid. Kung hindi tayo marunong magdasal, ang Holy Spirit ang tutulong sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, patuloy na tayo mga kapatid. Praise God. At ang nakasisiyasat nating puso'y nakalam kung ano kaisipan ng Espiritu. Sapagkat siya ang namagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kaloob ng Diyos. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat tayong yaong mga nang una pa ay kanya nakilala ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, salamat sa salita ng Panginoon sa pagpapaalala sa atin na ang buhay natin ay hindi tayo, we are temporary living here and on earth. Kaya nga, huwag nating asahan natin palagi ang pagbabalik ng Panginoon. Huwag nating sabihin na matagal pa yun, kaya magpakasasa muna tayo kung ano mga bagay na hindi ketuwa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya, sa ngayon, nandito narinig natin ang salita ng Panginoon. Patuloy tayo mga kapatid na mayroong pag-asa na hindi natin nakikita ang bagay na yun, pero tayo'y umaasa sa Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil yun ay pangako ng Panginoon. Lalong-lalo na ngayon, ang sanlibutan ay karumihan. Grabe ng karumihan ngayon mga kapatid. Sa Senado, alam natin, grabe na ang pera. Ano natin yung mga ganyan mga nakikita natin, lumalala na ang mga sitwasyon. Praise the Lord. Hallelujah. Para sa akin mga kapatid, sa knowledge of tawag ito, para binigyan niya ako ng Panginoon. Pero tawag ito, pagkumplito na ang bilang ng mga hintel doon sa babalik. Kita mo sa mga social media, doon sa Amerika, grabe sa mga street crusade, sa mga kalye, sa saan man, sa paaralan, marami nang nagsitanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Atin na lang hinintay kung ating obserbahan kung ang mga Saudi Arabia, open na rin sila as a Christian. Naalala ko ang Hong Kong dati, bawal magdala ng Bible. Pero ngayon, open na rin sila. China, nagtatatago pa rin ang kanilang nananampalataya kay Kristo, nagtatago din sa yungin. So
So hindi pa sila open. Hindi pa. Kaya pag darating ang panahon na China ay malukob ng Kristiyano, praise the Lord. Ang North Korea malukob ng Kristiyano. Russia o ano pa mang South Africa. Pag malukob ng, diyan natin malalaman kung tayo mabubuhay pa mga kapatid sa panahon iyon. Kapag naging Kristiyano na ang mga lugar na iyon, ang mga bansang iyon, doon na natin makikita ang katuparan ng Panginoon. Kung makumplito na ang karamihan ng mga hentel, dahil yun ang sinasabi ng Bible. Kumplito na ang lahat ng nanampalataya o nakakilala kay Kristo. Doon babalik ang Panginoon. That is the day of rapture. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, yun ang ating asahan. Praise the Lord. Hallelujah. After the rapture mga kapatid, ituloy ko na lang muna dahil maaga pa naman. After the rapture, wala nang kamatayan ang naiwan mga kapatid. Yun ang sinasabi na kahit paman may mga sugat ka sa katawan o anumang mga bagay dyan, buhay ka pa rin. Kaya marami ang nagsabi na, bundok, tabunan mo na kami dahil hindi na nila matiis ang kahirapan. Praise the Lord, hallelujah. At that time mga kapatid, and the 7 years of tribulation mangyayari sa mga taong naiwan. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, 3.5 years na maglilingkod ang Antichrist, doon na mag-umpisa ang pagtatak ng 66. And the 3.5 years. Praise the Lord, hallelujah. At ang panahon niyon, after the 7 years, doon na rin 1,000 years. Doon na rin millennial years. At doon na rin pakawalan ang Satanas na yung ahas na nag-ano kay Adan dati, pakawalan si Lucifer. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, at doon sabi isang mata ay maglalaban, ngunit wala magagawa ang mga kaaway ng mga diablo mga kapatid. Kaya in the millennial years, after the millennial years, ay yun na ang mangyayari, the great tribulation, the great throne, the great white throne. Kaya nga, great white throne doon na i-judge ang mga taong naiwan. Praise the Lord, hallelujah. Kasi in the millennial years, doon makasama yung na-rapture sa Panginoong Jesucristo. At yun na ang magsama yun in the 1,000 years. And then, after the 1,000 years, then doon na Great Tribulation. Great White Throne Judgment. Doon na hukman yung nasa ilalim ng lupa, ang mga kamatayan, ang sa Hades. Praise the Lord, hallelujah. At doon na mangyayari, doon na itatapon sa nangagablab na apoy na may asopre ang hukman mga kapatid. Dahil tinatawag na White Throne Judgment mga kapatid, dahil walang tawag ito, yung karumihan ang White Throne Judgment. Wala talagang marumi na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sila itapon doon sa dagat-dagatang apoy na may asopre. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, ito isang paalala. Meron namang tinatawag dito na mabubuhay sa White Throne Judgment mga kapatid. Yung hindi nagpatatak ng biochips, microchips, at pinutulan ng mga ulo. Hindi ko na masyado kapatid, ginasalihan ko pa ito. Baka sa next, at least, isa-isa ko ito mga kapatid. Kung ano mangyayari sa panahon yun after the rapture. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Kaya tayo magsitayo mga kapatid.